11 sulyap mula sa mga teksto ng Biblia. Ipinang-aral ba ng mga tao sa simbahan ang mga tekstong ito? 5 datapwat ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, niwawala ng puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin ng kung kanyang ina ay tan. 6 sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman, ngunit kung kahiya-hiya sa babae ang pagupit o paahit, ay maglambong siya. Unang mga taga-Korinto 11. 5 Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Deuteronomy 22. Siyam gayon din naman, na ang mga babae ay magsigayak ng mayanhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok, at ginto o perlas o damit na mahalaga, 1 kay Timoteo 2. 13 nagbigay na may patubo, at tumanggap ng pakinabang, mabubuhay nga baga siya. Siya'y hindi mabubuhay, kanyang ginawa ang lahat na kasuklam-suklam na ito, siya'y walang pagsalang mamamatay, ang kanyang dugo ay say sa kanya. Ezekiel Kapitulo 18. 18 Huwag mong dadalhin ang bayad sa isang masamang babae, o ang kopahan sa isang aso, sa bahay ng Panginoon mong Diyos sa anumang panata, sapagkat ang mga ito ay kapwa karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. 19 Huwag kang magpapahiram na may tubo sa iyong kapatid, tubo ng salapi, tubo ng kakanin, tubo ng anumang bagay na ipinahihiram na may tubo. Deuteronomy 23. 20 datapwat darating ang mga araw, na aalisin sa kanila ang kasintahang lalaki, at kung magkagayo'y mag-aayuno sila sa araw na yaon. 16 na bukod dito, pagka kayo'y nang-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, na may mapapanglaw na mukha, Mateo Kapitulo 6. 8 Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o nang nasa ibaba sa lupa, o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa, 9 na huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibuguing Diyos. Deuteronomy 5. 12 Iyong ipagdiwang ang araw ng Sabbath, upang ipangilin, gaya ng iniuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Deuteronomy 5. Sino ang nagpalit ng Sabado sa Linggo noong ika-4 na siglo? 7 At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at bak, datapwat hindi ngumumuya, karumal-dumal nga sa inyo. 8 Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin, mga karumal-dumal nga sa inyo. Leviticus 11. 8 At ang baboy, sapagkat may hate ang paa, ngunit hindi ngumumuya, ito'y marumi sa inyo, ang laman nila'y huwag ninyong kakanin, at ang kanilang bangkay ay huwag hihipuin. Deuteronomy 14. 3 bayan na minumungkahi akong palagi ng mukhaan, na naghahain sa mga halamanan, at nagsusunog ng kamangyan sa ibabaw ng mga laryo, 4 na nauupo sa gitna ng mga libingan, at tumitigil sa mga lihim na dako, na kumakain ng laman ng baboy, at ang sabaw ng mga kasuklam-suklam na mga bagay ay nasa kanilang mga sisidlan, Isaiah 65. 13 At sino mang tao sa mga anak ni Israel, o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain, ay ibubuhos niya ang dugo ni yaon at tatabyunan ng lupa. Leviticus 17. 21 Huwag kayong kakain ng anumang bagay na namatay sa sarili. Deuteronomy 14. 4 Na ngunit ang lamang may buhay, na siya niyang dugo, ay huwag ninyong kakanin. Genesis Kapitulo 9. 16 Na huwag lamang ninyong kakanin ang dugo, iyong ibubuhos sa lupa na parang tubig. Deuteronomy 12. Isa ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo, at sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Proverbs 20.
Para sa kung sino ang nagsasabing ang mga talatang iyon ay mula sa lumang tipan, basahin niya. 17 Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta, ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Mateo Kapitulo 5. 17 Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Mateo Kapitulo 19. Nabasa mo na ba ang mga tekstong ito mula sa Biblia? Tutuldok. 27 Datapwat itong aking mga kaaway, na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin ninyo rito, at patayin ninyo sila sa harapan ko. Lucas Kapitulo 19. 34 Na huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa, hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tibak. Mateo Kapitulo 10. 49 Na ako'y naparito upang maglagay ng apoy sa lupa, at ano pa ang iibigin ko, kung magningges na. 51 Inaakala baga ninyo na ako'y naparito upang magbigay ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi, kundi bagkus pagkakabahabahagi. Lucas Kapitulo 12. 36 At sinabi niya sa kanila, ngunit ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito, at gayon din ang supot ng pagkain, at ang wala, ay ipagbili niya ang kanyang balabal, at bumili ng isang tibak. Lucas Kapitulo 22. 27 At sinabi niya sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ay patong ng bawat lalaki ang kanyang tibak sa kanyang hita, at yumaon kayong parutpar ito sa mga pintuang daan, sa buong kampamento, at patayin ng bawat lalaki ang kanyang kapatid na lalaki, at ng bawat lalaki ang kanyang kasama, at ng bawat lalaki ang kanyang kapwa. 28 At ginawa ng mga anak ni Levi ang ayon sa salita ni Moises, at nabuwal sa bayan ng araw na yaon, ang may 3,000 katao. Exodus 32. 17 Ngayon nga ay patayin ninyo ang lahat ng mga batang lalaki at patayin ninyo ang bawat babae na nasipingan ng lalaki. 18 Ngunit ang lahat ng batang babae na hindi pa nasisipingan ng lalaki ay buhayin ninyo upang mapasa inyo. Numbers 31. 13 At pagka ibinigay ng Panginoon mong Diyos sa iyong kamay ay iyong susugatan ang bawat lalaki niyaon ng talam ng tibak, 14 Na ngunit ang mga babae, at ang mga bata, at ang mga hayop, at ang buong nasa bayan, pati ng buong nasamsam doon, ay kukunin mong pinakasamsam, at kakanin mo ang samsam sa iyong mga kaaway na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. 15 Gayon ang iyong gagawin sa lahat ng bayang totoong malayo sa iyo, na hindi sa mga bayan ng mga bansang ito. 16 Na ngunit sa mga bayan ng mga taong ito na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana, ay huwag kang magtitira ng may buhay sa anumang bagay na humihinga. 17 Kundi iyong lilipulin sila, ang Hether, at ang Amoreo, ang Kananeo, at ang Pherezeo, ang Hevo, at ang Jebuso, gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Deuteronomy 20. 3 Ngayoy yumaon ka at saktan mo ang Amalek, at iyong lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik, at huwag kang manghinayang sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno. Unang Samuel Kapitulo 15. 16 Na tataglayin ng Samaria ang kanyang sala, sapagkat siya'y nanghimagsik laban sa kanyang Diyos, sila'y mga bubuwal sa pamamagitan ng tibak, ang kanilang mga sanggol ay pagluluray-lurayin at ang kanilang mga nagdadalang tao ay paluluwain ang bituka. Hosea 13. 31 At kanyang inilabas ang bayan na nandoon, at inilagay sa ilalim ng mga lag-ari, at ng mga suyod na bakal, at ng mga palakol na bakal, at mga pinaraan sa mga lutuan ng laryo, at gayon ang ginawa niya sa lahat ng mga bayan ng mga anak ni Ammon. At si David at ang buong bayan ay bumalik sa Jerusalem. Ikalawang Samuel Kapitulo 12.
At sa mga iba ay sinabi niya sa aking pakinig, magsiparon kayo sa bayan na magsisunod sa kanya, at manakit kayo, huwag magpatawad ang inyong mata, o kayo man ay mahabag, 6 lipulin ninyong lubos ang matanda, ang binata at ang dalaga, at ang mga bata at ang mga babae, ngunit huwag lumapit sa sino mang lalaki na tinandaan, at inyong pasimulan sa aking santuaryo. Nang magkagayoy kanilang pinasimulan sa mga matandang lalaki na nang-asa harap ng bahay. 7 At sinabi niya sa kanila, lapastanganin ninyo ang bahay, at punuin ninyo ng patay ang mga looban, magsilabas kayo. At sila'y nagsilabas, at nanakit sa bayan. Ezekiel Kapitulo 9. 16 At iyong lilipulin ang lahat ng mga bayan na ibibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ang iyong mata ay huwag mahahabag sa kanila, ni huwag kang maglilingkod sa kanilang mga Diyos, sapagkat magiging isang silo sa iyo. Deuteronomy 7. 21 At kanilang lubos na nilipol ng talam ng Tabak ang lahat na nasa bayan, ang lalaki at gayon din ang babae, ang binata at gayon din ang matanda, at ang baka, at ang tupa, at ang asno. Joshua 6. Siyam na magiging mapalad siya, nakukuha at maghahagis sa iyong mga bata sa malaking bato. Psalm 137. 15 Iyong ang susugatan ng talam ng Tabak, ang mga nananahan sa bayang yaon, na iyong lubos na lilipulin, at ang lahat na nandoon at ang mga hayop doon ay iyong lilipulin ng talam ng Tabak. 16 At iyong titipunin ang buong nasamsam doon, sa gitna ng lansangan ni Yaon, at iyong susunugin sa apoy ang bayan, at ang buong nasamsam doon, na bawat putol, ay sa Panginoon mong Diyos, at magiging isang banta ng dumi magpakailanman, hindi na muling matatayo. Deuteronomy 13. 10 Kayo'y yumaon sugatan ninyo ng talam ng Tabak ang nagsisitahan sa Jabes Galad pati ang mga babae at mga bata. 21 At tingnan ninyo, at, narito, kung ang mga anak na babae sa silo ay lumabas na sumayaw ng mga sayaw, lumabas nga kayo sa ubasan, at kumuha ang bawat lalaki sa inyo, ng kanyang asawa sa mga anak sa silo, at yumaon kayo sa lupain ng Benjamin. Judges 21. 11 At mangyayari, na kung sagutin ka ng kapayapaan, at pagbuksan ka, ay mangyayari nga, na ang buong bayang masusumpungan sa loob ay magiging sakop mo, at maglilingkod sa iyo. Deuteronomy 20. 20 At kung saktan ng sino man ang kanyang aliping lalaki o babae, ng tungkod at mamatay sa kanyang kamay, ay parurusahan siyang walang pagsala. 21 Gayunmay kung tumagal ng 1 araw o 2, ay hindi siya parurusahan, sapagkat siya'y kanyang salapi. Exodus 21. 12 Ngunit ang walang kabuluhang tao ay walang unawa, oo, ang tao ay ipinanganak na gaya ng anak ng mabangis na asno. Job Kapitulo 11. 20 Sa isang taga-ibang lupa ay makapagpapahiram ka na may tubo, ngunit sa iyong kapatid ay huwag kang magpapahiram na may tubo. Deuteronomy 23. At ano ang nakasulat tungkol sa Diyos? Tutuldok. 24 At naiwang mag-isa si Jacob, at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya, hanggang sa magbukang liwayway. 25 At nang makita nitong siya'y hindi manaig sa kanya ay hinipo ang kasukasuan ng hita niya, at ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakikipagbuno sa kanya. 26 At sinabi, bitawan mo ako, sapagkat nagbubukang liwayway na. At kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako mabasbasan. 27 At sinabi niya sa kanya, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. 28 At sinabi niya, hindi natatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. 29 At siya'y tinanong ni Jacob, at sinabi, ipinamamanhik ko sa iyong sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. At kanyang sinabi,
Bakit nagtatanong ka ng aking pangalan? At siya'y binasbasan doon. 30 at tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong yaon na Penil, sapagkat aniya'y nakita ko ang Diyos ng mukhaan, at naligtas ang aking buhay. Genesis Kapitulo 32. 25 Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 1. 17 Ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, at sa ikapitong araw, ay nagpahinga at naginhawahan. Exodus 31. 6 At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa, at nalumbay sa kanyang puso. Genesis Kapitulo 6. 14 At pinagsisihan ng Panginoon ang kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanyang bayan. Exodus 32. 20 Sa araw na yaon ay aahitin ng Panginoon ang ulo at ang balahibo ng mga paa, ng pang-ahit na inupahan, ang nang-a sa bahagi ng dako roon ng ilog, ang hari sa Assyria, at aalisin din ang balbas. Isaiah 7. 65 Nang magkagaya'y gumising ang Panginoon na gaya ng mula sa pagkakatulog, gaya ng malakas na tao na humihiyaw dahil sa alak. Psalm 78. 13 Tumahimik ang lahat na tao, sa harap ng Panginoon, sapagkat siya'y gumising na sa kanyang banal na tahanan. Zechariah 2. 18 At mangyayari sa araw na yaon, nasusutyutan ng Panginoon ang langaw na nasa kahuli-hulihang bahagi ng mga ilog ng Ehipto, at ang pukyutan na nasa lupain ng Assyria. Isaiah 7. At ano ang nasusulat tungkol sa mga propeta? Tutuldok. 20 At nagpasimula si Noe na maging magbubukid, at naglagay ng isang ubasan. 21 At uminom ng alak at nalango, at siya'y nahubaran sa loob ng kanyang tolda. 22 At si Cham na ama ni Canaan ay nakakita ng kahuberen ng kanyang ama, at isinaysay sa kanyang 2 kapatid na nang asa labas. 23 At kumuha si Sem at si Yafet ng isang balabal, at isinabalikat nilang 2, at lumakad ng paurong, at tinakpan ng kahuberen ng kanilang ama, at ang mukha nila ay patalikod, at hindi nila nakita ang kahuberen ng kanilang ama. 24 At nagising si Noe sa kanyang pagkalango sa alak, at naalaman ang ginawa sa kanya ng kanyang bunsong anak. 25 At sinabi, Sampain si Canaan. Siya'y magiging alipin ng mga alipin sa kanyang mga kapatid. 26 At sinabi niya, purihin ang Panginoon, ang Diyos ni Sem. At si Canaan ay maging alipin niya. Genesis Kapitulo 9. 30 At sumampa si Lot mula sa Zor at tumira sa bundok, at ang kanyang 2 anak na babae na kasama niya, sapagkat siya'y natakot na tumira sa Zor, at siya'y tumira sa isang yungib, siya at ang kanyang 2 anak na babae. 31 At sinabi ng panganay sa bunso, ang ating ama ay matanda, at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin, ayon sa ugali ng sangkalupaan. 32 Halika, painumin natin ng alak ang ating ama, at tayo'y sumiping sa kanya, upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama. 33 At pinainom nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yaon, at pumasok ang panganay at sumiping sa kanyang ama, at hindi naalaman ng ama nang siya'y mahigani nang siya'y magbangon. 34 At nangyari ng kinabukasan, na sinabi ng panganay sa bunso, narito, ako'y sumiping kagabi sa aking ama, painumin din natin ng alak sa gabing ito, at pumasok ka, at sumiping ka sa kanya, upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama. 35 At pinainom din nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yaon, at nagtindig ang bunso, at sumiping sa ama, at hindi naalaman ng ama nang siya'y mahiga, ni nang siya'y magbangon. 36 Sa ganito'y kapwa nagdalang taw ang mga anak ni Lot sa pamamagitan ng kanilang ama. 37 At nanganak ang panganay ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang ngalang Moab,
na siyang ang ama ng mga Moabita, hanggang sa araw na ito. 38 at ang bunso ay nanganak din ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalang Ben-Ami, na siyang ang ama ng mga anak ni Ammon, hanggang ngayon. Genesis Kapitulo 19. 12 at nagdaan ang maraming araw, at namatay ang anak na babae ni Sua, na asawa ni Juda, at nag-aliw si Juda, at umahan sa Timnath sa mga manggugupit sa kanyang mga tupa, siya at ang kanyang kaibigang si Hira na Adalamita. 13 at naibalita kay Tamar, na sinasabi, narito, ang iyong biyan ng lalaki ay umaahon sa Timnath upang pagupitan ang kanyang mga tupa. 14 at siya'y nag-alis ng suot pagkabaw, at nagtakip ng kanyang lambong, at pagkapagtakip ay naupo sa pasukan ng Inim, na nasa daan ng Timnath, sapagkat kanyang nakikita, na si Sela ay malaki na, at hindi pa siya ibinibigay na asawa. 15 nang makita siya ni Juda ay ipinalagay siyang patutot, sapagkat siya'y nagtakip ng kanyang mukha. 16 at lumapit sa kanya, sa tabi ng daan, at sinabi, narito nga, ipinamamanhik ko sa iyo na ako'y pasipingin mo sa iyo, sapagkat hindi niya nakilalang kanyang manugang. At kanyang sinabi, anong ibibigay mo sa akin sa iyong pagsiping sa akin? 17 at kanyang sinabi, padadalhan kita ng isang anak ng kambing na mula sa kawan. At kanyang sinabi, bibigyan mo ba ako ng sangla hanggang sa may padala mo? 18 at kanyang sinabi, anong sangla ang ibibigay ko sa iyo? At kanyang sinabi, ang iyong singsing, at ang iyong pamigkis, at ang tungkod na dala mo sa kamay. At kanyang ipinagbibigay sa kanya, at sumiping sa kanya, at siya'y nagal-ihi sa pamamagitan niya. 19 at siya'y bumangon, at yumaon, at siya'y nag-alis ng kanyang lambong, at isinuot ang mga kasuotan ng kanyang pagkabaw. Genesis Kapitulo 38. 2 at nangyari sa kinahapunan, na si David ay bumangon sa kanyang higaan, at lumakad sa bubungan ng bahay ng hari, at mula sa bubungan ay kanyang nakita ang isang babae na naliligo, at ang babae ay totoong napakagandang masdan. 3 at nagsugo si David, at nagpa siya Saturday tungkol sa babae. At sinabi ng isa, hindi ba ito ay si Bathsheba na anak ni Eliam, na asawa ni Uriah na Hethea? 4 at si David ay nagsugo ng mga sugo, at kinuha siya, at siya'y pamaron sa kanya, at kanyang sinipingan siya, sapagkat siya'y malinis sa kanyang karumihan winking face. At siya'y bumalik sa kanyang bahay. 5 at ang babae ay nagal-ihi, at siya'y nagsugo at nasaysay kay David, at nagsabi, ako'y buntis. 15 at kanyang isinulat sa sulat, na sinasabi, ilagay mo si Uriah sa pinakaunahan ng mahigpit na pagbabaka, at kayo'y magsiurong mula sa kanya, upang siya'y masaktan, at mamatay. 17 at ang mga lalaki sa bayan ay nagsilabas at nakipagbaka kay Job, at nangabuwal ang iba sa bayan, sa mga lingkod ni David, at si Uriah na Hethea ay namatay rin. 26 at nang marinig ng asawa ni Uriah na si Uriah na kanyang asawa ay namatay, kanyang tinangisan ang kanyang asawa. 27 at nang ang pagtangis ay makaraan, ay nagsugo si David at kinuha siya sa kanyang bahay, at siya'y naging kanyang asawa, at nagkaanak sa kanya ng isang lalaki. Ngunit ang bagay na ginawa ni David ay minasama ng Panginoon. 2 Samuel Kapitulo 11. Isa ang awit ng mga awit, na kay Salomon. 2 hagkan niya ako ng mga halik ng kanyang bibig, sapagkat ang iyong pagsinta ay maigi kaysa alak. 3 Ang iyong mga langis ay may masarap na amoy, ang iyong pangalan ay gaya ng langis na ibinuhos, kaya't sinisinta ka ng mga dalaga. 4 Nabatakin mo ako, tatakbo kaming kasunod mo, ipinasok ako ng hari sa kanyang mga silid, kami ay matutuwa at magagalak sa iyo. Aming babanggitin ang iyong pagsinta ng higit kaysa alak, matuwid ang pagsinta nila sa iyo. 13 Ang aking sinta ay gaya ng bigkis ng mira sa akin,
na humihilig sa pagitan ng aking mga suso. Song of Solomon 1. Isa ang Haring Salomon nga ay sumisinta sa maraming babaeng taga-ibang lupa na pati sa anak ni Faraon, mga babaeng Moabita, Amonita, Idumea, Sidonia, at Hethia, dalawa sa mga bansa na sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo'y huwag makikihalo sa kanila o sila man ay makikihalo sa inyo, sapagkat walang pagsalang kanilang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. Nasabid si Salomon sa mga ito sa pagsinta. 3 At siya'y nagkaroon ng 700 asawa, na mga prinsesa, at 300 babae, at iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. 4 Sapagkat nangyari, nang si Salomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos, at ang kanyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon niyang Diyos, na gaya ng puso ni David na kanyang ama. 5 Sapagkat si Salomon ay sumunod kay Astaroth, dayosa ng mga Sidonio, at kay Milcom, na karumal-dumal ng mga Amonita. 6 At gumawa si Salomon ng masama sa paningin ng Panginoon, at hindi sumunod na lubos sa Panginoon, na gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. 7 Nang magkagayo'y ipinagtayo ni Salomon ng mataas na dako si Chemos na karumal-dumal ng Moab, sa bundok na nasa tapat ng Jerusalem, at si Molech na kasuklam-suklam ng mga anak ni Ammon. 8 At gayon ang ginawa niya sa lahat niyang asawang mga taga-ibang lupa, na nagsunog ng mga kamangyan at naghain sa kani-kanilang mga Diyos. 9 At ang Panginoon nagalit kay Salomon, dahil sa ang kanyang puso ay humiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na napakita sa kanyang makalawa. 10 At siyang nag-utos sa kanya tungkol sa bagay na ito, na siya'y huwag sumunod sa ibang mga Diyos, ngunit hindi niya iningatan ang iniutos ng Panginoon. 1 Kings 11. 2 Nang unang magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Oseas, sinabi ng Panginoon kay Oseas, yumaon ka, mag-asawa ka sa isang patutot at mga anak sa patutot, sapagkat ang lupain ay gumagawa ng malaking pagpapatutot, na humihiwalay sa Panginoon. Hosea 1. Isang pagkaganda ng iyong mga paa sa mga panyapak, o anak na babae ng Pangulo. Ang mga pagkakaugpong ng iyong mga hita ay gaya ng mga hiyas, na gawa ng mga kamay ng bihasang manggagawa. 2 Ang iyong katawan ay gaya ng mabilog na tasa, na hindi pinagkukulangan ng alak na may halo, ang iyong tiyan ay gaya ng banta ng trigo na nalalagay sa palibot ng mga lila. 3 Ang iyong 2 suso ay gaya ng 2 batang USA na mga kambal na USA. 4 Ang iyong lieg ay gaya ng muog na gereng, ang iyong mga mata ay gaya ng mga lawa sa Hisbon sa siping ng pintuang bayan ng Batrabam. Ang iyong ilong ay gaya ng muog ng Lebanon na nakaharap sa Damasco. 5 Ang iyong ulo sa iyo ay gaya ng Karmelo, at ang buhok ng iyong ulo ay gaya ng kulay ube. Ang hari ay nabibihag sa mga kinulat ni Yaon. 6 Na pagkaganda at pagkaligaya mo, o sinta, sa mga kaluguran. 7 Itong iyong tayo ay parang puno ng palma, at ang iyong mga suso ay sa mga buwig ng mga ubas. 8 Aking sinabi, ako'y aakyat sa puno ng palma, ako'y hahawak sa mga sanga ni Yaon, ang iyong mga suso ay maging gaya ng mga buwig ng puno ng ubas, at ang amoy ng iyong hinga ay gaya ng mga mansanas. 9 At ang iyong bibig ay gaya ng pinakamainam na alak, na tumutulong maraahan para sa aking sinisinta, na dumudulas sa mga labi ng nanggatutalab. 10 Ako'y sa aking sinisinta, at ang kanyang nasa ay sa akin. 11 Par ito ka, sinisinta ko, lumabas tayo sa parang, tumigil tayo sa mga nayon. 12 Sampahin nating maaga ang mga ubasan, tingnan natin kung ang puno ng ubas ay nagbubuko, at kung ang kanyang mga bulaklak ay nagsisibuka, at kung ang mga granada ay namumulaklak, do'y idudulot ko sa iyo ang aking pagsinta. Song of Solomon 7. 25 Itinayo mo ang iyong mataas na dako sa bawat bakana ng daan,
at ginawa mong kasuklam-suklam ang iyong kagandahan, at ibinuka mo ang iyong mga paa sa bawat nagdaraan, at pinarami mo ang iyong pakikiapid. Ezekiel Kapitulo 16. 3 At sila'y nagpatutot sa Ehipto, sila'y nagpatutot sa kanilang kadalagahan, do'y nanggahigpit ang kanilang mga dibdib, at do'y nanggahipo ang mga suso ng kanilang pagkadalaga. 19 Gayon may kanyang pinarami ang kanyang mga pakikiapid, na ay nalaala ang mga kaarawan ng kanyang kadalagahan, na kanyang ipinagpatutot sa lupain ng Ehipto, 20 At siya'y umibig sa mga nagsisiyagulo sa kanya, na ang laman ay parang laman ng mga asno, at ang lumalabas sa kanila ay parang lumalabas sa mga kabayo. Ezekiel Kapitulo 23. 8 Tayo'y may isang munting kapatid na babae, at siya'y walang mga suso. Ano ang ating gagawin sa ating kapatid na babae sa araw na siya'y ipakikiusap? Song of Solomon 8. 12 At iyong kakaning parang mga munting tinapay na sabada, at iyong lulutuin sa dumi na galing sa tao sa kanilang paningin. 13 At sinabi ng Panginoon, ganito kakanin ng mga anak ni Israel ang kanilang maruming tinapay, sa gitna ng mga bansa na aking pagtatabuyan sa kanila. Ezekiel Kapitulo 4. Ang mga salitang iyon ba ay isang holy book? O mas gusto naming basahin ang seksyon 8 sino ang sumulat ng Biblia? Kumuha ng payo mula sa isang taong nagmamahal sa kabutihan para sa iyo, subukang basahin ang banal na Quran kahit isang beses at mararamdaman mo kung ano ang ibig sabihin ng pakikipag-usap sa iyo ng makapangyarihang Diyos. At ano ang nakasulat tungkol sa mga kababaihan? Tutuldok. 14 At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang, 1 kay Timoteo 2. 12 At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong aking kasamayan, ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. 13 At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas, at ako'y kumain. Genesis Kapitulo 3. 7 At kung ipagbili ng isang lalaki ang kanyang anak na babae na maging alipin, ay hindi siya aalis na gaya ng pag-alis ng mga aliping lalaki. 8 Kung siya'y hindi makapagpalugod sa kanyang Panginoon, na umayaw mag-asawa sa kanya, ay ipatutubos nga niya siya, walang kapangyarihang ipagbili siya sa isang taga-ibang lupa, yamang siya'y nadaya. Exodus 21. 19 At kung ang babae ay agasan na ang umaagas sa kanyang laman ay dugo, ay mapapasa kanyang karumihan siyang 7 araw, at lahat ng humipo sa kanya ay magiging karumal-dumal hanggang sa hapon. 20 At bawat kanyang kahigan sa panahon ng kanyang karumihan, ay magiging karumal-dumal, bawat din namang kaupuan niya ay magiging karumal-dumal. 21 At sino mang humipo ng kanyang higaan ay maglalaban ng kanyang mga damit, at maliligo sa tubig, at magiging karumal-dumal hanggang sa hapon. 22 At ang sino mang humipo ng alinmang bagay na kanyang kaupuan ay maglalaban ng kanyang mga damit, at maliligo siya sa tubig, at magiging karumal-dumal hanggang sa hapon. 23 At kung may nasa higaan o nasa anumang bagay na kinaupuan niya, ay magiging karumal-dumal hanggang sa hapon ang humipo niyaon. Leviticus 15. 34 Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia, sapagkat sila'y walang kapahintulutang mangagsalita, kundi sila'y paikop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. 35 At kung ibig nilang maalaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat maalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 14. Basahin natin sa banal na Quran na ang tumutugma sa nabanggit sa itaas. 107 Hindi kami nagsugo sa iyo kundi bilang awa para sa mga nilalang. Kabanata 21. 32 Alang-alang doon,
nag-atas kami sa mga anak ni Israel na ang sinumang pumatay sa isang tao ng hindi dahil, sa pagpatay, sa isang tao o sa, paggawa ng, kaguluhan sa lupa ay parabang pumatay siya sa mga tao sa kalahatan, at ang sinumang nagbigay buhay rito ay parabang nagbigay buhay siya sa mga tao sa kalahatan. Talagang ang naghatid sa kanila ang mga sugo namin ng mga malinaw na patunay. Pagkatapos, tunay na marami mula sa kanila, matapos nyon, sa lupa ay talagang mga nagpapakalabis. Kabanata 5. 256 na walang pamimilit sa relihiyon. Lumino nga ang pagkagabay sa pagkalisya. Kaya ang sinumang tumatangging sumampalataya sa mapagmalabis. Kabanata 2. 61 Kung humilig sila sa kapayapaan ay kumiling ka roon at manalig ka kay Allah. Tunay na siya ay ang madinigin, ang maalam. Kabanata 8. 63 Ang mga lingkod ng napakamaawain ay ang mga naglalakad sa lupa sa kababang loob at kapag kumausap sa kanila ang mga mangmang ay nagsasabi sila ng kapayapaan. Kabanata 25. 55 Kapag nakarinig sila ng kabalbalan ay umaayaw sila rito at nagsasabi sila, ukol sa amin ang mga gawa namin at ukol sa inyo ang mga gawa ninyo. Kapayapaan sa inyo. Hindi kami naghahangad sa mga mangmang. Kabanata 28. 80 Kaya umiwas ka sa kanila at magsabi ka, kapayapaan, sapagkat malalaman nila. Kabanata 43. 170 Makipaglaban kayo sa landas ni Allah sa mga kumakalaban sa inyo ngunit huwag kayong lumabag, tunay na si Allah ay hindi umiibig sa mga tagalabag. Kabanata 2. Gitling. 70 talagang ang nagparangal kami sa mga anak ni Adan, nagdala kami sa kanila sa katihan at karagatan, tumustos kami sa kanila mula sa mga kaaya-ayang bagay, at nagtangi kami sa kanila higit sa marami sa nilikha namin ng higit na pagtatangi. Kabanata 17. Tatlong lumikha siya ng mga langit at lupa ayon sa katotohanan. Nagbigay anyo siya sa inyo saka nagpaganda siya ng mga anyo ninyo, tungo sa kanya ang kahahantungan. Kabanata 64. 8 O mga sumampalataya, kayo ay maging mga mapagpanatili para kay Allah, mga saksi sa pagkamakatarungan. Huwag nang mag-uudyok sa inyo ang pagkasuklam sa ilang tao upang hindi kayo magmakatarungan. Magmakatarungan kayo, ito ay pinakamalapit sa pangingilag magkasala. Manggilag kayong magkasala kay Allah. Tunay na si Allah ay mapagbatid sa anumang ginagawa ninyo. Kabanata 5. 21 Kung sakaling nagpababa kami ng Quran na ito sa isang bundok ay talaga sanang nakakita ka rito na nagpapakumbaba na nagkabitak-bitak dahil sa takot kay Allah. Ang mga paghahalimbawa na iyon ay inilalahad namin para sa mga tao nang sa gayon sila ay mag-iisip-isip. 22 Siya ay si Allah na walang Diyos kundi siya, ang nakaalam sa lingid at hayag. Siya ay ang napakamaawain, ang maawin. 23 Siya ay si Allah na walang Diyos kundi siya, ang hari, ang kabanal-banalan, ang sakdal, ang tagapagpasampalataya, ang tagapagsubaybay, ang makapangyarihan, ang palasupil, ang nakapagmamalaki. Kaluwalhatian kay Allah higit sa anumang itinatambal nila. Kabanata 50 255 Si Allah, walang Diyos kundi siya, ang buhay, ang mapagpanatili. Hindi siya nadadala ng antok ni ng pagkatulog. Sa kanya ang anumang nasa mga langit at ang anumang nasa lupa. Sino itong mamamagitan sa harap niya malibang ayon pahintulot niya? Nakaalam siya sa anumang nasa harapan nila at anumang nasa likuran nila. Hindi sila pumapaligid sa anuman mula sa kaalaman niya malibang ayon sa niloob niya.
Sumikop ang luklukan niya sa mga langit at lupa at hindi nakabibigat sa kanya ang pangangalaga sa mga ito. Siya ay ang mataas, ang sukdulen. Kabanata 2. 11. Walang katulad sa kanya na anuman, at siya ay ang madinigin, ang nakakikita. Kabanata 42. Isang nagluwalhati kay Allah ang anumang nasa mga langit at lupa. Siya ay ang makapangyarihan, ang marunong. 2 sa kanya ang paghahari sa mga langit at lupa. Nagbibigay buhay siya at nagbibigay kamatayan siya. Siya sa bawat bagay ay may kakayahan. Kabanata 57. 38 Talagang ang lumikha kami ng mga langit at lupa at anumang nasa pagitan ng mga ito sa 6 na araw at walang sumaling sa amin na anumang kapagalan. Kabanata 50. Gitling 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 gitling. 75 Talagang ang nanawagan sa amin si Noe, saka talagang kay Inam ang tagatugon. 76 Na nagligtas kami sa kanya at sa mag-anak niya mula sa dalamhatang sukdulen. 77 Gumawa kami sa mga supling niya na sila ay ang mga natitira. 78 Nag-iwan kami para sa kanya sa mga nahuli, ng magandang pagbanggit. 79 Na kapayapaan ay sumakay Noe sa mga nilalang. 80 Tunay na kami ay gayon gumaganti sa mga tagagawa ng maganda. 81 Tunay na siya ay kabilang sa mga lingkod naming mga mananampalataya. Kabanata 37. 74 Kay Lot ay nagbigay kami ng isang paghahatol at isang kaalaman at nagligtas kami sa kanya mula sa pamayanang gumagawa dati ng mga karimari-marim. Tunay na sila noon ay mga tao ng kasaguan, na mga suwail. 75 Nagpapasok kami sa kanya sa awa namin. Tunay na siya ay kabilang sa mga maayos. Kabanata 21. 84 Na nagkaloob kami sa kanya kina Isaac at Jacob, na sa bawat isa ay nagpatnubay kami. Kay Noe ay nagpatnubay kami bago pa niyan at sa kabilang sa mga supling niyang sina David, Solomon, Job, Jose, Moises, at Aaron. Gayon kami gumaganti sa mga tagagawa ng maganda. 85 Sina Zacarias, Juan, Jesus, at Elias ay lahat kabilang sa mga maayos. 86 Na kina Ismael, Eliseo, Jonas, at Lot, sa lahat ay nagtangi kami sa mga nilalang. 87 Nagpatnubay kami, sa kabilang sa mga ama nila, mga supling nila, at mga kapatid nila. Humirang kami sa kanila at nagpatnubay kami sa kanila tungo sa isang landasing tuwid. Kabanata 6. 15 Talagang ang nagbigay kami kina David at Solomon ng kaalaman. Nagsabi silang dalawa, ang papuri ay ukol kay Allah na nagtangi sa amin higit sa marami sa mga lingkod niyang mga mananampalataya. Kabanata 27. 17 Magtiis ka sa sinasabi nila at alalahanin mo ang lingkod naming si David na may mga malakas na kamay, tunay na siya ay palabalik kay Allah. 20 Nagpatindi kami sa kaharian niya at nagbigay kami sa kanya ng karunungan, at kapasyahan sa pakikipag-usap. 30 Ipinagkaloob namin kay David si Solomon. Kay Inam na lingkod. Tunay na siya ay palabalik, kay Allah. Kabanata 38. 13 Gumawa kayo, mag-anak ni David, bilang pasasalamat. Kaunti mula sa mga lingkod ko ang mapagpasalamat. Kabanata 34. 27 Bumigkas ka sa kanila ng balita ng 2 anak ni Adan ayon sa katotohanan noong naghandog silang 2 ng handog saka tinanggap mula isa sa kanila at hindi naman tinanggap mula sa iba. Nagsabi, si Cain, talagang papatayin nga kita. Nagsabi naman, si Abel, tumatanggap lamang si Allah mula sa mga tagapangilag magkasala. 28 Talagang kung nag-abot ka sa akin ng kamay mo upang pumatay sa akin, ako ay hindi mag-aabot ng kamay ko sa iyo upang pumatay sa iyo. Tunay na ako ay nangangamba kay Allah, na Panginoon ng mga nilalang. Kabanata 5.
76 na tunay na itong Quran ay nagsasalaysay sa mga anak ni Israel ng higit na marami sa bagay na sila hinggil doon ay nagkakaiba-iba. Kabanata 27. Gitling 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 gitling. 35 Nagsabi kami, O Adan, manahan ka at ang asawa mo sa paraiso at kumain kayong dalawa mula rito ng masagana saan man ninyong dalawa loobin ngunit huwag kayong dalawa lumapit sa punong kahoy na ito dahil kayong dalawa ay maging kabilang sa mga tagalabag sa katarungan. 36 Ngunit nagpatisod sa kanilang dalawa ang demonyo palayo roon at nagpalabas siya sa kanilang dalawa mula sa dating kinaroroonan nilang dalawa. Nagsabi kami, lumapag kayo, ang iba sa inyo para sa iba ay kaaway. Ukol sa inyo sa lupa ay isang pinagtitigilan at isang natatamasa hanggang sa isang panahon. 37 Saka nakatanggap si Adan mula sa Panginoon nito ng mga salita saka tumanggap siya sa pagbabalik loob nito. Tunay na siya ay ang palatanggap ng pagbabalik loob, ang maawin. Kabanata 2. Ang asawa ni Adan ay hindi dapat sisihin gaya ng sinasabi sa Biblia. 21 Kabilang sa mga tanda niya ay nalumikha siya para sa inyo, mula sa mga sarili ninyo, ng mga kabiyak upang mapanatag kayo sa kanila at naglagay siya sa pagitan ninyo ng pagmamahal at awa. Tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda para sa mga taong nag-iisip-isip. Kabanata 30. 187 Sila ay kasuotan para sa inyo at kayo ay kasuotan para sa kanila. Kabanata 2. 19 O mga sumampalataya, hindi ipinahihintulot para sa inyo na magmana kayo ng mga babae nang sa pilitan ni humadlang kayo sa kanila, sa pag-aasawa, upang makakuha kayo ng ilan sa ibinigay ninyo sa kanila, maliban na gumawa sila ng isang maalay na nagliliwanag. Makitungo kayo sa kanila ayon sa nakabubuti sapagkat kung nasuklam kayo sa kanila ay marahil nasusuklam kayo sa isang bagay at gumagawa naman si Allah dito ng maraming kabutihan. 20 Kung nagnais kayo ng pagpapalit ng isang may bahay kapalit ng ibang may bahay at nagbigay kayo sa isa sa kanila ng isang banten ng regalo, ay huwag kayong kumuha mula rito ng anuman. Kukuha ba kayo nito bilang paninirang puri at kasalanang malinaw? 21 Paano ninyo ito tatanggapin, kung ang ilan sa inyo ay nagbigay nito sa isa't isa, at sila ay kumuha sa inyo ng isang solem na natipan? Kabanata 4. 228 Ukol sa kanila ang tulad ng tungkulin sa kanila ayon sa nakabubuti. Kabanata 2. 12 O propeta, kapag dumating sa iyo ang mga babaeng mananampalataya, na nangangako ng katapatan sa iyo na hindi sila magtatambal kay Allah ng anuman, hindi sila magnanakaw, hindi sila mangangalunya, hindi sila papatay ng mga anak nila, hindi sila magdadala ng isang kasiraang puri na ginagawa-gawa nila sa pagitan ng mga kamay nila at mga paa nila, at hindi sila susuway sa iyo sa isang nakabubuti ay tumanggap ka ng pangako ng katapatan nila at humingi ka ng tawad para sa kanila kay Allah. Tunay na si Allah ay mapagpatawad, maawin. Kabanata 60. 35 Tunay na ang mga lalaking tagapagpasakop at ang mga babaeng tagapagpasakop, ang mga lalaking mananampalataya at ang mga babaeng mananampalataya, ang mga lalaking masunurin at ang mga babaeng masunurin, ang mga lalaking tapat at ang mga babaeng tapat, ang mga lalaking nagtitiis at ang mga babaeng nagtitiis, ang mga lalaking tagapagpakumbaba at ang mga babaeng tagapagpakumbaba, ang mga lalaking nagkakawang gawa at ang mga babaeng nagkakawang gawa, ang mga lalaking nag-aayuno at ang mga babaeng nag-aayuno, ang mga lalaking nag-iingat sa mga ari nila at ang mga babaeng nag-iingat, at ang mga lalaking nag-aalaala kay Allah ng madalas at ang mga babaeng nag-aalaala ay naghanda si Allah para sa kanila ng isang kapatawaran at isang pabuyang sukdulan. Kabanata 33. Sa wakas, 70 tunay na si Allah ay nag-uutos ng katarungan, paggawa ng maganda, at pagbibigay sa may pagkakamag-anak, at sumasaway sa kahalayan, nakasasama, at paglabag.
Nangangaral siya sa inyo nang sa gayon kayo ay magsasaala-ala. Kabanata 16. Alin sa dalawang aklat ang nakaaliw sa iyong puso?